hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Sabi ng Panginoon, para sa mga bata ang kaharian ng langit. Kung hindi mo babautismuhan, ano yun? Di ba? Sabi, para sa mga bata, lahat dapat, sabi niya, ang tao dapat ipanganak na muli sa tubig at sa espiritu. Tumutukoy po ito sa baptism. Kaya nga nagtanong dito si Nicodemo ano sabi ni Nicodemo? Panginoon, paano po ba ipanganak na muli? Papasok po ba ako sa uli sa sinapupunan na aking ina? Nakita mo, abogado yon. Batas yon sa law. Hindi alam yung sinasabi. Literal ang pagkaunawa. Ang tubig po doon at ang espiritu ay sagisag po yan o symbolically or figuratively na baptism. Yan po yung baptism ni Kristo. Di ba? Sabi ni Juan, ang susunod na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa espiritu at sa tubig. Kaya sabi niya ganoon, ang tubig ay larawan ang tubig ay larawan ng bautismo. Sabi diyan, mamaya ako na bibigay yung talata pag hiningi ni pastor. Kasi hindi ako nagbibigay ng talata hangga't hindi tinatanong anong talata yan. So pasensya na kayo kung medyo hindi pa ako nagbibigay ng talata. So itinatayo ko lang yung tinatindigan namin dito, yung aral ng simbahang Katoliko, kung bakit kami mayroong adult baptism, meron kaming infant baptism, meron kaming way of baptism na tinatawag na immersion, meron kaming tinatawag na pouring, meron kaming tinatawag na sprinkle, yung tinatawag na wisik-wisik, sabing ganon, wisik-wisik, buhos. So hindi po nila naiintindihan yon. Basta ang sa kanila lang po ay immersion. Hindi naman po kami tumututo sa immersion dahil nasa Bible din, ginagamit din yan dahil 'di ba, sabi nga ang baptizo ay nangangahulugan ng wash or to clean. Hindi sinabing to immerse. Wala kang mababasa doon na in-immerse lahat ng mga nandoon. Ang katunayan nga po yan, nung dumating, stop na? 10 minutes. Ang katunayan ng po yan, ito po magtataka po kayo, pansinin nyo. Nung dumating ang Pentecost Day doon sa Portico ni Solomon, lumabas si Pedro doon, nangaral nung araw na iyon. At 3,000 katao ang binautismuhan nung araw na iyon. Ano yun? Doon sa templo na yun, doon sa upper room na yun, wala namang ilog doon. Wala namang sapa ron, wala namang swimming pool doon. At nung araw na yun, 3,000 binautismuhan. Saan nilublob yun kung yun ay in-immerse? Nabibili ko lang, Di ba? Anong ginamit doon? Nakita nyo na? Kahit po yun ay ilulublob mo siguro isang araw, hindi ka matatapos kalulublob doon sa 3,000 na yun. Nasa setting yan. Nasa setting. Di ba? Kaya hindi po pwedeng Mamaya immersion nakapag lang. wala na tapos na. At yung araw din na yun, 3,000 ang binautismuhan. At naligtas, idinadagdag sa kanila, sa kaligtasan nila. At ngayon, ito pa po ang kung bakit sila gumagamit lang ng immersion. Pansinin nyo rin po, si San Pablo na tinatawag dating Saul, nasa loob ng bahay ni Ananias. Tumindig siya, tumayo at nagpabautismo. Sa loob ba ng bahay na yun, may swimming pool doon? Meron bang bathtub doon? Meron bang drum doon? Di ba wala? Tumayo Ibig sabihin tumayo. Tumayo si San Pablo at nagpabautismo. Hindi sinabi na si Pablo ay nakalublob tapos tumayo. Wala. Nasa loob ng bahay. That time ng mga early times na yan, wala naman doong bathtub, wala naman doong drum. Meron doon tapayan. Pero hindi mo pwedeng ipasok yung sarili mo doon. Di ba? So, magtataka po tayo kung bakit nila tinututulan sa atin yung pagbabautismo natin ng sprinkling at saka yung tinatawag na pouring. Nasa Biblia po yan. Nasa Biblia po yan. At kasama po ang bata sa dapat binyagan. Hindi man po natin mababasang explicitly but implicitly nandoon po na kasama po ang bata. Dahil ang bata po ay tao. Hindi mo pwede sabihin ni tao yan. Kasi sabi ng ating Panginoon, except a man be born from water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. At para sa kanila ang kaharian sa langit. Kung hindi sila maboborn from water and spirit, paano silang papasok sa kaharian ng langit? Sabi ng Panginoon, para sa mga bata ang kaharian ng langit. Hindi po ba logic lang po 'yun? Para malaman natin na hindi. Paano ngayon ang bata namatay, hindi mo nabautismuhan?
sabi ng Panginoon, hindi nakakapasok sa kaharian ng langit except a man, maliban ang tao ipanganak na muli sa espiritu at sa tubig, hindi nakapapasok sa kaharian ng langit. Paano ngayon yan? Kung yung bata namatay, hindi mo binautismuhan. Eh sabi ng Panginoon, baptize them. Bautismuhan niyo silang lahat. Eh ikaw ayaw mo. Eh ang gusto ni Kristo lahat. Bakit yung bata hindi mo sinasama? Anong kasalanan ng bata at inahadlangan natin para iba hindi sila mabautismuhan? Hindi natin alam ang tao hanggang kailan lang yung buhay. Di ba? Hindi natin pwedeng tutulan si Kristo at walang sinasabi rin sa Biblia na huwag niyong bautismuhan ng bata. Wala. Walang sinasabi sa Biblia na ang bata ay hindi pwedeng bautismuhan. At sasabihin din, sa Biblia nga din, wala naman din inutos si Kristo bautismuhan ng bata. Letra por letra, wala nga talaga mababasa. Pero, malinaw na mayroon tinutukoy doon na kasama sila sa kaharian ng Diyos. Di ba? Sasabihin, ang bata walang faith, ang bata walang alam, ay mamaya po patutunayan ko ang bata na yan ay mayroon yan. Hindi pwedeng wala dahil ang tao po, mayroon pong tinatawag na innate. Kahit na ipinanganak mo yan, may alam na yan. May alam po yan ang bata. Mamaya, hintayin kong tanong sa akin ni Pastor yan, na kung ang bata ba ay hindi dapat binyagan, kung may faith ba yan, hintayin ko pong itanong niya sa akin yan. Kung ang bata ba may alam, itatanong niya yan sa akin, hihintayin ko yan. At pag sinabi niyang, kapatid, saan mababasa na mayroong puring, may sprinkle, hihintayin ko lahat yung mga tanong ni Pastor na yan. Na alam kong magaling tong oneness na to dahil nakadibati na nito yung isang DCF na 5 minutes na lang na debatista rin ng DCF. Ewan ko kung ano nangyari din sa kanila. So kami nandito, ito po ay maginoong talakayan. Wala po ritong mga masamang tinapay na dapat namin pag-awayan, kundi ito po ay para lamang po sa pagpapaliwanag namin. So nagkapirmahan po kami rito na wala kaming ibang sasabihin na masasamang salita. Hindi po ito kagaya ng saloneta. Ito po ay maginoong talakayan lamang po. So, itong bautismo na to, marami po akong mga libro dito na magpapatunay. Ang dinala ko pong mga libro, hindi po sa Katoliko. Para po sasabihin na hindi naman po bias, puro naman sa Katoliko. Ay, puro sa Katoliko. Kasi Katoliko yung ginamit mo Hindi ko tatanggapin yan. Ginawa ko po, puro protestante po. Pero hindi po ako protestante. Para hindi po sabihin na lahat ng libro ko pabor sa akin dahil Katoliko ako, ang dinala ko po, puro protestant ang sumulat po lahat na nanditong nakalatag. At wala po akong ginamit na Bible na Katoliko. Ngayon pag sinabi niya, kapatid, bakit hindi ka gumagamit ng Katolikong Bible? Meron pa akong dala rito pang Katoliko. Pag nanghingi po siya, yung po gagamitin ko para mas lalong pumabor po sa akin yung mga tanong niya. Nakareserve po dito yung pang Katoliko. So nilabas ko lang po rito yung mga librong pang protestante na hindi po bias na kaya pumasang ayon sa akin dahil yun ay sa Katoliko. So ayoko po naman sabihin na sasabihin ay Katoliko kasi kaya lahat lang mga sinasabi mo, Brother Mel, ay pabor sa'yo. So eto na po, ginagamit ko na po lahat. At saka nagtataka ako ngayon, yung tablet ko parang ayaw magbukas. Para itong talagang demonyo talaga, kinakontra yung tablet ko, ayaw magbukas. Kanina, binabasa ko ngayon, ayaw na magbukas. So, ang ganda po So, ito pong talakayan namin, mapapanood nyo po ito, palalagay ko sa YouTube. So, siguro po, kung mayroon po siyang dapat na itanong sa akin, ako po ay may 3 minutes na lang, ay dadagdagan ko na lang po ulit itong mga about sa baptism sa akin. Unang-una po, ang bautismo po, uulitin ko, ang bautismo po namin hindi lang po pambata, pang matanda po din po yan. Pwede rin po yung may ngipin o wala, matanda, bata, basta may bautismohan sila, walang problema. Mamaya sasabihin, bakit binabayaran ang bautismo? Yan, hihintayin po natin bakit binabayaran yung bautismo. Actually, ang bautismo po namin hindi po binabayad. Libre po iyan. Libre po iyan. Ang hindi lang po libre sa amin yung ilang beses mo ilulublob dun sa lubluban. Oo, kasi mamamatay ang bata pag nilublob mo ng nilublob yan. 3 beses. Kaya po meron kaming immersion, meron po kaming pouring, at
Pag malalaki na po, pwede na po nating ilublob na tinatawag na immersion. Doon po natin. Total, malapit po kami rito sa Sapa. Ayan, no, Ay, Ilugordan. baka kung sino yung gustong magpabautismo sa mga miyembro ni Brother Ray, lulublob ko po dyan sa ilog ng Ilugordan yan. Marikina. Marikina River po, malapit po kami rito. So, kagaya ng nakadibate ng pastor doon na magpapabautismo daw siya kapag mayroon daw batang binautismohan sa Biblia.